Yun! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. O tignan nyo naman ha, level up tayo. Tsaka para tayong pastor ha. Echos lang. Mga Rotary to, Rotary mga kabisyo. Dito tayo sa isang event sa Rotary. No? Habang naghihintay tayo ng event na program, magdi-discuss muna tayo mga kabisyo. Ang i-discuss natin ngayon ay yung tinatawag na gross profit or gross margin. Ano ba yung gross profit or gross margin? Example niyan, meron kang isang produkto na gusto mong ibenta. Kunyari, itong tinidor na to, i-benta mo itong tinidor na to, nabili mo itong tinidor na to sa halagang 50 pesos. Kunyari na lang, 50 pesos. Ang tanong, magkano mo ibebenta ito? Ibig sabihin, papatungan mo ito. Yung ipapatong mo doon na halaga, yan ang tawag doon ay gross margin or gross profit. Ibig sabihin, bebenta ko to ng pista 50 pesos, bebenta ko ng 100. O yung iba naman, gagawin yun 200. Iba naman, 60 pesos lang. Ano yung ibig sabihin? Meron pinapatong ka, pwedeng 10 piso, pwedeng 50 pesos, pwedeng 150 pesos. O bakit ganun, Doc? Bakit magkakaiba? Kasi mga kabisyo, nakadepende yan sa anong klaseng company meron tayo. Anong klaseng target market, anong klaseng produkto quality ang dinadagdag pa natin or serbisyo doon sa pagbebenta natin. Meron kasi binenta lang ito, simple, plain, nabili lang, binenta na 60 pesos. Pero meron naman, meron bang mga kung ano ng proseso? Nga binabalot ito, nilalagyan ng mga kung ano na, tapos minsan may libre pang maliit na tinidor, o hindi lang basta. Kaya mangyari mo, bebenta mo siya ng mas mataas. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng dagdag value pa. Hindi lang basta-basta tinataas ang presyo at hindi rin basta-basta binababa ang presyo. Yan dapat maintindihan mo yung gross margin. Sa gross margin na yan, diyan ka kumukuha ng mga panggastos mo pa sa iba mo pang mga ginagastos, pambayad pa. O kaya hindi ito yung gross profit. Hindi ito yung net profit hindi ito yung net income. Ang tawag dito, gross margin. Kaya doon sa binenta natin 60 pesos, may gross margin tayo 10 pesos, meron pa tayo ibang mga gagastusin. O yung renta, yung delivery, yung pasahod, yung telepono, yung utilities. Naku, aabot ka, kakasya pa 10 piso. Kaya baka maluludi ka dahil sa mga other operating expenses mo pa. Yun yung gross margin, binabayad natin galing sa gross profit or gross margin. Ano pa? Ang mangyayari, meron ka bang natira pa minus yung operating expenses mo para meron kang net profit or net income. O kaya mga kabisyo, mahalagang naiintindihan natin kung magkano ang i-gross margin natin or i-gross up natin doon sa ating produkto. At nadumidepende yan kung anong klaseng company tayo. Meron tayong premium company ba tayo or pangmasa? Pagka-affordable tayo, naku, ang liit ng margin natin. Pero may mga yumayaman dyan. Kahit na ba maliit ang margin niya, kung saan katerba namang mga produkto yan, paninda mo, tinidor, bumabawi ka sa volume. Pero meron naman yung konti lang nabebenta pero mataas yung gross margin, pero ang laki ng kanyang gross margin, kaya kumikita ng malaki. Kung pag-isipan mabuti yan, paano natin mapapatungan ng magandang gross margin ito? Paano natin mapapataas yung ating net income? Paano mababayaran yung ating mga operating expenses? At anong klaseng kumpanya tayo? Meron kasi swindler nanloloko lang, no? Hindi pa pwede yun. Meron naman, bargain. Ibig sabihin, ako baka nalulugi na tayo pagka-bargain tayo ng bargain ng ating paninda. O sige, isang produktibong araw sa ating lahat mga kandisyo sa pagnenegosyo. Magpa-party-party muna kayo. Kasama ang president ng club namin, Rotary, O, di ba? God bless sa ating lahat. Isang productive araw sa ating lahat mga kapisya sa pagnenegosyo. Bye-bye! Pilitin na lahat ay kayang gawin. Kahit sino pwedeng matuturin. Sa seminar pumasok tayong lahat. Kaalaman, pagyamanin ng sapat. Teknikong bago lahat matututunan. Maging masipag para sa kinabukasan. Sige lang dapat, huwag hihinto, hanap buhay